2 taong preparasyon para sa halalan. Ito ang nais na gawin ng Commission on Elections sa COMELEC para sa susunod na halalan sa taong 2028. Ang pahayag na ito ay mula kay COMELEC Chair George Erwin Garcia nitong umaga ng Huwebes sa isang media forum sa Makati City. Ito anya ay para makapaglaan ng mas mahabang panahon para mapaghandaan ang mga material na gagamitin, gayon din ang mga prosesong kanilang pinamamahalaan sa eleksyon. Paliwanag niya, ang taong 2026 ay balak nilang ituon para sa research and development ng komisyon, habang ang 2027 naman ay para sa preparatory national local elections. Yung pwede namin gawin na terms of reference ng mga machine, yung pwede natin gawin na mga kontrata at procurement gawin na natin sa 2026. Para by 2027, delivery na lang yan ng lahat ng mga in-order natin. Mas mahaba ang panahon, mas mahaba ang panahon ng pagtetest, pagsa-source code review, etc., para hindi tayo kinakapos. Kaugnay nito ay nais ding manawagan ng COMELEC sa Department of Budget and Management o DBM at sa Kongreso na kung maaari ay hatiin na lamang ang budget ng komisyon para sa taong 2026 at 2027 para sa layuning mas maagang paghahanda para sa susunod na eleksyon. Bukod dito ay mas pinalalawig din ng komisyon ang mga presumption nito upang tugunan ang mga isyong kinahaharap bago, kasagsagan at pagkatapos ng eleksyon. Kabilang dito ang pagmonitor sa pag-abuso sa state resources, fraud, mga irregularidad, vote buying, gayon din ang social media. Dahil sa makabagong teknolohiyang hatid ng modernisasyon, mas malawak na rin ang espasyo na dapat tutukan pagdating sa eleksyon. Kaya ayon kay Garcia, dahil sa walang social media regulation law, walang karapatan ng COMELEC na magparusa sa mga netizen na magpapakalat ng disinformation, misinformation, gayon din ang fake news. Kaya't mariin silang nananawagan sa mga online platforms na sila na ang mismong mag-take down sa mga account na ito dahil sa aminado ang COMELEC na kailangan nila ang suporta at tulong ng mga ito sa pagtugon sa naturang problema. Kaugnay nito ay isa rin sa mga isinali ng COMELEC sa kanilang presumption ay ang mga influencer na nag-e-endorso sa mga tumatakbong kandidato. Gayon din ang matagal nang tinutugunan ng komisyon ang issue sa vote buying. For example, sa vote buying, nakalagay na sa rules ngayon. And nobody had went to the Supreme Court to question that presumption since barangay and SK. May dala kang indelible ink, isang araw bago mag-eleksyon, pakalat-kalat ka sa barangay, nahuli ka, may dala kang eleksyon paraphernalia, presyong ka na engage sa vote buying. May dala kang kalahating milyong piso, broken down pa sa mga tigong 500, 1,000, may dala kang eleksyon paraphernalia, presyong ka na engage sa vote buying. May dala kang cuticle remover and other election paraphernalia during a day before the election, presyong ka na engage sa vote buying. Ikaw ay nagpadala ng 20 na tao sa ating GCash Paymaya, more than 5,000 pesos, presyong ka na engage sa vote buying. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.